Hi mga Lodi, good day. So, paano nga ba tayo maglilinya ng mga moving heads mga Lods? So, mostly nakikita nyo dun sa mga ginagawa ko, like dun sa on-call na trabaho ko, is ako mismo yung nagwa-wires ng mga ilaw na ginagamit namin mga Lods. Sa lightings ako naka-assign mga Lods. Paano natin i-wire yung mga moving heads natin mga Lods? So, merong kung magsano is papaliwanag ko yung basic ng moving heads, yung channel na moving heads. Yung picture na yon para dun sa controller mga Lods. So, kung meron tayong controller katulad ng mga 512 or meron tayong controller na 1024 controller module or yung mga malalaking console na controller katulad yung nakikita nyo dun sa mga ginagamit ko dun sa on-call ko. Then, yung ginagamit ko dito sa black box mga Lods na 512N yung sa laptop na ginagamit natin sa software mga Lods. So, yung mga Lodi. So, paano nga ba tayo magwa-wire ng mga moving heads? So, meron tayong moving heads dito. Ito mga Lods. So, meron tayong dalawang moving heads dyan. Then, meron tayong dalawang moving heads dito. So, may apat na moving heads tayo. Try natin na i-wire yan, apat na yan. Then, ipapaliwanag ko yung pag-wiring mga Lods. So, paano ba natin i-wires yung mga moving heads mga Lods? So, ang kailangan natin dyan is power line, then yun sa signal natin mga Lods. So, sa power, katulad dito mga Lods, ito meron tayong power line dito, power extension. Ito yung ginagamit natin na extension para sa mga moving heads natin. So, ito, katulad dito is tatlong set to. So, ginawa namin to ni Utol ng black box. Ay mga Lods, tatlo to. Naka-chain din itong itong power line na to. So, tatlo yan. Meron kaming apatan na ganito para sa ganito mga Lods. So, sa ngayon, gagamitin muna natin to sa moving heads natin. Ayan, dalawa dito, then dalawa yung mga Lods. So, apat yung gagamitin natin. So, ang moving heads natin is 260 watts ang isang mga Lods. Ang normal na paggamit ng power line para sa mga beam is dalawa lang sa isang line mga Lods. Kahit sabihin na natin na kaya yung 260, then 260, apat na 260 is kaya ng isang number 12 gauge na wire mga Lods. So kaya naman, kaya lang ginagawa natin is dalawa lang, pair ng pair para sa isang line. Gawa nga kung magkakaroon ng problema yung line na yon is hindi siya lahat. So kung magkatuhog yan dalawa, then magkatuhog yung dalawa sa iisang wire lang at nagkaroon ng problema, so damay na lahat. So patay yung apat na moving heads natin. Kaya pag sa mga events mga Lods, laging dalawa lang yung gagamitin nyo. So, dalawa to, then punta ng main line yan ng power box natin. Then yung dalawa, then power box. So, sa ngayon, gagamitin lang natin muna, pagsasama-samahin lang natin dito sa number 12 gauge na wire. 220 volts para dun sa apat na So, for example lang muna natin yan. Ay mga Lodi, so power line, kailangan natin ng power line. Then yung yung XLR natin mga Lodi. So, ito may XLR tayo dito. Ito yung XLR. Ang gagamitin natin is, ito mga Lodi, 3 pin. So 3 pin yan. Kasi puro 3 pin yung mga moving heads natin. Yun, 3 pin din yan. Male and female yung XLR natin para sa signal nung mga moving heads natin. Ito may ibang pa dito mga Lods. May ibang signal pa rito. Ito yung gagamitin pa natin na pang-signal ng pang-loop natin. So, ilera natin yung apat na moving heads. Then i-wire natin mga Lods. Mga Lodi, so nilagay na natin yung natin. So nalagay na natin yung moving heads natin. So kayo nang bahala kung paano nyo gagawing discard dun sa paglalagay ng moving heads nyo, yung pwestuhan ng moving heads nyo. So makikita nyo yung nakalagay dun sa box is nandito sa unahan, then nandito sa uli. So Sharpie yung nakalagay dyan, ayun, Sharpie. So mga mga China made na na moving heads to. To Sharpie. Yan ito, Sharpie. So beam 260 tong apat na to.
Then ito is beam lang yung nakalagay. So magkaiba kasi ng buwan binili tong ano na to. Then di napansin ni Utol yung personality nitong dalawa dun sa personality ng dalawa. So magkaiba yung personality niyang dalawang klase na moving heads na yan. Nilagyan na natin ng power, nakasaksak na yung power na yan. Then lalagyan natin yung power con nito mga lods. So ito yung power con niya para sa 220 volts na power supply mga lods. So ayan mga lods. Lalagyan natin yan dyan. So isasaksak lang muna natin so sa isang power extension mga lods. So kaya naman yan, kaya lang mas maganda nga na gagawin nyo, ihiwalay nyo. Dalawa-dalawa yung gagawin nyo mga lods. Para kung magkakaroon nga ng problema, ay hindi sila sabay-sabay magkakaroon ng problema mga lods. So nasan yung ano na to? Ayan. Para hindi sila sabay-sabay magkakaroon ng problema. So hindi pa muna natin i-on. Lahat ng mga moving heads natin is may power on button niya mga lods. So katulad niyan, nilalagay pa lang natin. Wala pang ano yan, hindi pa naka-on yan. Ayan mga lods. Puro mga power con muna yung ilalagay natin sa dito sa moving heads mga lods. Then yung signal after na yon pagka ano natin. Ayan mga lods. So yung apat nilagay muna natin sa isang single extension mga lods. So kaya naman yung apat na yan. So, sinabi ko nga magkaiba yung personality nung dalawang klase ng ano na to. So, yung isa nito, then sa dulo is ibang personality. Dito sa dalawa nasa gitna mga lods. So, ano ba yung personality mga lods? So, sa moving heads is merong channels na tinatawag. So, kung mapapansin nyo dun sa mga DMX controller nyo, 16 channel yon na 512 sa isang buong universe mga lods. So, yung universe is yung 512 na channel para sa universe mga lods. Pag tumaas ka doon is panibagong universe na yon mga lods. So, kung marami yung gagamitin mo na ilaw, pag lumampas ka ng 512, magiging universe 2 ka na. So, yung universe 2, ang total niyan is 1024 mga lods. Kaya makikita nyo dun sa ibang controller may nakalagay 1024. Means dalawang universe yun. Then yung 512 is single universe lang yung mga lods. So personality mga lods. So yung basic ng moving heads is my personality mga lods. Makikita nyo yan dun sa manual mga lods. Then dun sa control niya, makita nyo sa ano yan. Pag tinignan nyo dun sa digital display niya, kung ilan yung channel is iyon yung personality niya mga lods. So every channel is iyon yung personality ng moving heads. So yun yung ano, yun yung tatandaan natin para dito sa ano, sa mga moving heads mga lods. May iba-ibang personality ang moving heads mga lods. So depende yun sa pagkakagawa nung gumawa ng moving heads na yung mga lods. Merong moving heads na channel 1 ay fan. Meron yung isang moving head is nasa iba yung channel ng fan niya mga lods. Katulad nga nito isa. Nasa channel 9 ata tong fan nito mga lods. So merong ganong manufacturer na nagkakaiba-iba yung personality nila, yung sa numbering nung channel mga lods. So yun yung dapat natatandaan nyo dun sa, ano, sa personality ng mga moving heads. Sa manual is makikita nyo yung personality ng mga ilaw na yan mga lods. So dun lahat ng ano yan, yung kulay niya, yung pad niya, fan tilt, tilt fine, fan fine, then strobe, ang shutter niya, then yung mga effect, is nandun yun lahat sa manual sa channel ng mga moving heads mga lods. So yun yung ano, yun yung personality nga ng mga moving heads mga lods. So lilinya natin na signal yung mga moving heads. So simulan natin dito sa ito yung pinaka-start natin mga lods. So kasi na dito yung control natin. So pag ilaw yung sa control natin is lalaki mga lods, tong male. So iiwan na natin tong male dito. Matik na yan mga lodi. Laging male yun nasa control. Then ilalagay na natin itong female dito sa unang ilaw mga lodi. Ayan mga lods. Ang pag-wire ng mga gato is chain lang ang gamit dito mga lods. Isang buong chain lang yan. So kung nagsimula ka rito, yung pangalawa is yun na yung susunod mga lods. Kunin natin yung isang pang-loop natin. Kung dito nagsimula yung una natin, dito tayo kukuha ng signal mga lods. Kaya lalaki to. Ito makita nyo lalaki yan. Ayan mga lodi. Lalaki. Then again babae. Ayan mga lods. Check nyo lagi yung ano. Then ito. So naka-chain lang to mga lodi. Galing doon.
lalaki, then babae. Then lalaki uli, papunta dito babae. Then lalaki, babae. So, ganun lang yan. So, gamitin na muna natin itong mahaba na to. Ayan mga lodi. So, nalagay na natin. Nalinya na natin ang power. Nalinya na natin ang signal. So, ulitin ko. Signal, lalaki, galing control. Then, pupunta babae. Then, sasaksak uli yung lalaki, papunta naman doon sa kabila. Then again, sasaksak naman yung isa pang lalaki dito, papunta na sa kabila. Then again, male, papunta naman sa kabila. So, continuous lang yan. Kung ilan yung ilaw na malalagay nyo o gagamitin nyo, continuous lang yan. Kahit dun sa kung may mga far LEDs kayo, katulad yung may far LEDs sa likod, sabihin natin sa backdrop, i-continuous nyo lang yan, tuloy-tuloy lang yan. Meron kayong frontal, white amber, dun sa nakalagay sa tower. So continuous yun. Tuhog nyo lang doon mga lodi. May mga tinatawag na splitter mga lodi. So pwede kayong gumamit ng splitter para hindi nyo na pagtuhog-tuhogin sila kasi meron malayo katulad ng mga frontal natin. Magkabilang gilid is malayo yan. So hindi nyo na kailangan na ibabalik pa uli dun sa ilaw na yon. Then again dadalhin nyo uli dun sa unahan mga lodi. So pwedeng isang wire na lang yan papunta dun sa may stage, then may splitter doon. Then lahat ng groups na nado sa lugar na yon is pagsamasamahin mo na, then splitter, punta lang yung splitter. Then sa kabilang side, lahat ng ilaw na sa kabilang side, papuntahin mo na doon sa splitter uli mga lods. Then lahat ng nasa stage, nasa group ng stage, pag tuhog-tuhugin mo na nun, then pupunta mo ng splitter. Then yung splitter na yung mga lods, is tatakbuhin ng isang wire na lang papunta dun sa control mga lods. So yun yung yun yung takbuhan nung signal para dun sa ilaw, then papunta dun sa control mga lods. So yung mga lods so nandito na yung signal natin para dito sa moving heads mga lods. So sabi ko nga, ang moving heads, katulad nga nito mga lods, is 16 channel ang nito moving heads na to. Itong dalawa is 18 channel to mga lods. So magkaiba sila ng personality. Ay mga lodi, so may sample ako ng 512 dito. So let's say sabihin natin ganyan yung 512. Halos ganyan naman ang style ng 512 mga lods. Makikita niyo yung mga fader. Merong 8 faders lang, merong 16 fader. So sa 512 na DMX, 16 channel yan. Then again, next picture na yung mga lods. Ibig sabihin next picture. So hindi katulad dun sa controller katulad sa gagamitin natin controller na QLC. Is pwede natin gamitin 4 channel lang, then 4 channel. So 4, 4, 4, 4. Then maglalagay tayo ng 16 channel, 16 channel. So ganun yung para sa mga control ng mga malalaki. Then sa mga ganitong software ang gamit. Sa DMX kasi is naka-fix na 16 channel. So makikita nyo doon sa gilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ibig sabihin 12 na 16 16 picture. So kung picture number 1 to, picture 2, ilalagay natin dito yung moving head 1, moving head 2, moving head 3, and moving head 4. So 1, 2, 3, 4. So ang 1 yan, pag pinindot nyo yung 1, pag pinindot nyo itong 1 na to mga lods, is ito yung gagamitin nyo na personality niya. Hanapin nyo dyan kung alin yung para sa kulay and kung ano yung para sa galaw mga lods. Every 512, katulad dito 512, 16 channel fix per picture mga lods. So matic yon. Dito sa side na to is picture na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ang addressing nyo, yung address is yun yung binibigyan nyo yung moving heads ng sariling address para meron siyang sariling galaw mga lods. Kung puro 1 yung address natin, ibig sabihin is isang galaw lang sila. I mean, isang isang movement lang yung mangyayari mga lodi. Hindi nyo magagawa yung paiba-iba na movement. So, ang magsa-separate nun is yung address mga lods. Kung 4 yan, so 1, 2, 3, 4. So ang channel ng isa is 1, ang channel ng isa is 17, then yung isa is 33, then 49 yung channel ng isa. So ito yung from 49. So number 1 yung sa dulo na yon. Then 17, 33, then 49.
So, yun yung magiging channel nilang ano. Yun yung magiging address nila. So, ayun mga lodi. So, napagtuhog-tuhog na natin. Signal. Galing sa dulo, papunta dito mga lods. So, meron tayong ano dito. So, on na natin itong ano. On na natin itong mga ilaw mga lods. Ayan mga lods. Power on na yan. So, sabi ko nga, ang personality ng ilaw is, katulad nga dito, is 16 channel yung nasa dalawang dulo na yan. So, merong personality yan na magre-reset mga lods. So, mostly sa channel nun is yun yung pang last. Yun yung pang last na ano, yun yung pang last na channel. Kaya wag niyo masyadong gagalawin yung last channel nung ano nyo, nung fader nyo mga lods. So, makikita nyo sa manual yan. So, ay mga lodi, unti na nag So, naka ano to, naka power on ang lamp pag in-on yung fixture. Kaya makikita nyo naka-on na. So, kabit na natin yung ano natin. So, yung gagamitin natin na controller is QLC Plus mga lods. Then, meron tayo ditong DMX dongle. Ito yung magko-convert nung DMX to USB mga lods. Interface yan ng DMX 3-pin. Ay mga lods. So, DMX 3-pin to USB to. Ito yung interface niya. So, saksak na natin yan. So, makikita nyo may ilaw yung DMX dongle natin. Dalawang ilaw niya mga lods. So, ibig sabihin doon sa isang ilaw wala pa. Magbublue yung ano niya, magbublue yung isang ilaw niyan. Or red din ata mga lods. So, ito yung QLC ko. Makikita nyo may ano dyan, RGB, full color, focus. Yan yung mga picture ko na ginagamit mga lods. Sa black box, yan yung ginagamit namin na picture. Then, dito sa baba, pag binaba nyo yan, is yan naman yung para sa moving heads. Ito yung sa moving heads mga lods. So, paano ba natin i-operate yung sa ganito mga lods? So, kailangan magkaroon ng signal yung mga ilaw dito sa interface mga lods. So, hanapin nyo yun dun sa input-output ng software nyo or nung DMX nyo. So, pag software ang gamit, is kailangan nyo signal, mai-connect nyo yung signal mga lods. Sa case nito, is makikita nyo yan, USB, ito, DMX USB, check lang yung output, makita nyo yan, nag-blue na. Ibig sabihin, nagko-communicate na yung signal niyan dito sa interface niya mga lods. So, may kulay blue na yan. Ay mga lods, then makita nyo, is naka-standby na yung, yung mga ilaw. Ay mga lods. So, pipindutin ko yung straight. Yan, ibig sabihin, naka-standby na sila ng straight na ganyan mga lods. So, papailawin natin. So, dun sa channel ng mga beam, is pag pinindot natin yung katulad niyan, beam open, then intensity, makikita nyo umilaw na mga lods. Ayan, umilaw na. Then, kung sa mga kulay-kulay, is ito mga lods. Ayan. So, makikita nyo ano ng kulay. Ayan mga lods. Ayan. So, katulad yan, iba-ibang kulay yan. Ayan. So, depende sa sa magiging program nyo. So, yung position, katulad yung position. Ayan. Then, lagyan natin ng gobo yan. So, kung gobo natin is itong star. Then, i-prism natin. Then, i-rotate natin. Ayan mga lods. Makita nyo, umiikot na yan. Yun mga lods. So, yan yung ano niya. Yan yung ilaw niya mga lods. So, then, kulay. Makikita nyo yung kulay, nag-iiba-iba na yung kulay niya mga lods. So, depende doon sa magiging program nung nung moving heads nyo. Then, katulad dito is may prism to na pangalawang prism. Yan yung prism na mas lalaki na mga lods. So, ganyan yung mga lodi. Yan mga lodi. Kung pagagalawin natin, katulad ditong circle na to, itong fan na lang muna mga lods, mga fan. So, masyadong mabilis, magala natin na konti. Ayan mga lods. So, yan yung galaw nung fan. Pag iba-iba yung channel niya, ang address niya is pwede nyong iba-iba sila ng galaw, hindi sila pare-parehas. Yan yung advantage ng iba-iba yung address mga lodi. Compare sa pare-parehas. Ayan mga lods. So, pinunod natin ang ibang kulay uli. Nakita nyo, nag-iiba-ibang kulay yan.
Then yung galaw ng moving heads, yan. So depende do sa magiging forma na ginawa niyo do sa controller. Ayan mga lods. Oh. Tama na ulit. So yun yung naka-rotate siya ng mabilis. Then yung prism niya is yung dalawa mga lods. Ay mga lods eh. Ito din natin yung pan. Ay mga lods eh. So ganyan lang yung ano. Next na ano lang natin is natin i-program yung mga galaw niya, yung mga ilaw dito sa QLC. Dun sa 512 is hanapin niyo sa 512. Same din yan ng same din yan sa process ng 512 sa ganitong software ang gamit mo lahat. Iisa-isahin nyo rin yan, katulad nga nito, isa-isahin nyo yan. Meron ditong function function. Iniisa-isa yan mga lads. Makita nyo dyan may folder yan. May kulay, may beam prism, rotation. Ibig sabihin, inisa-isa ko yung galaw niyan, then nilagay ko sa folder. Then tsaka ko ginawa dito mga lads. So ganun kahirap yung nagawa ng program para makuha yung ganitong ganitong forma lang ng control mga lods. So papindot-pindot lang tayo diyan pag ganitong laptop lang gamit natin mga lods. So ayun mga lods eh. So hindi ko na patagalin pa yung nito. Iyan na yung muna yung natin paano mag-wire ng moving heads mga lods. So naka-chain lang, inulit ko naka-chain lang yung moving heads natin. Ayun mga lods eh. So ganyan lang yan.